Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde News TV. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. At sa video na ito, ilalabas natin lahat ng baho ni Epipanio Labrador, ang vlogger ang nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan, ito na yung sinabi ko, nakarugtong kagabi sa ginawa kong reaction video. Ito na mga kababayan, lahat ng baho ni Epipanio Labrador kailangan ilabas natin. Kailangan malaman ng mga sumusuporta kay Epipanio Labrador, lalong-lalo na yung mga nagbibigay ng pinansyal, yung suporta. Yung sinasabi nitong si Epipanio Labrador na araw-araw ay hindi bumababa sa 80,000 yung kanyang nahuhot sa kanyang mga taga-suporta. Kawawa naman kayo, nagpauto kayo ng isang Epipanio Labrador. Ang totoo na pangalan nitong si Epipanio Labrador, ulitin ko lang si Jimuel Cubro. Yan yung sinabi ni Bobong Tanasan, nakaklase ni Epipanio Labrador. Hindi kaklase sa eskwelahan kaklase ni Epipanio Labrador sa loob ng kulungan mga kababayan. Dahil nga, itong si Epipanio Labrador at itong si Bobong Tanasan ay magkasama pala noon sa kulungan mga kababayan. At kilalang kilala daw ni Bobong Tanasan itong si Epipanio Labrador. At naikwento nga ni Bobong Tanasan kung gaano kasama itong tao na ito. Talagang modus pala talaga nitong si Epipanio Labrador na manakot. Tapos kalaunan, kagawa siya ng kwento, sasabihin niya na may mga ebidensya siyang hawak, may mga sekreto siyang alam na ibubunyag niya. Tapos kalaunan mga kababayan ay manghihingi ng bayad. Yan sana ang balak niya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaso nga lang malas siya. Dahil hindi nagpatinag itong Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman ng taga-Iglesia ni Cristo na wala silang tinatago. May mga sinasabi pa nga kasinungalingan itong si Epipanio Labrador na may mga politiko daw na ganito, ginagano ng Iglesia ni Cristo. Kaso lang hindi talaga kumagat yung Iglesia ni Cristo. Yun tuloy mga kababayan, inabot ng karma itong si Epipanio Labrador. May mga kaso na itong kinakarap dahil nga yung mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ay nagsampa na ng kaso laban kay Epipanio Labrador mga kababayan. Hindi nga sumipot, lalong nagtago, hindi nagpakita sa Caloocan City Prosecutor. Yung pinagyayabang ni Epipanio Labrador na abogado niya, hindi sumipot din. Ibig sabihin talagang puro kasinungalingan. Kung baga sa mga kababayan, kung baga sa ginto, pinakamataas ang karats nitong si Epipanio Labrador sa kasinungalingan mga kababayan. Pero kung sa kanyang pagkatao, wala po itong karats mga kababayan. Wala po itong halaga. Kung baga sa mas mababa pa sa tanso ang kalidad nitong si Epipanio Labrador. Kung si Marcos Jr. may mga tanso na nakatago. Itong si Epipanio Labrador, puro kalawang ang utak nito mga kababayan Yun na wag na natin itong patagalin. Mamaya bigyan natin ito ng reaction. Papapanood ko muna sa inyo itong video na ito para magbigay tayo ng reaction mga kababayan. Para talagang ilalabas natin lahat ng kasinungalingan, lahat ng kasamaan nitong si Epipanio Labrador. Isa pala itong certified addict mga kababayan. At may mga kasong panggagahasa, pagnanakaw, at ito pa yung nakakahiya. Pati kita ng steel, tinakbo ng hindot na ito. Itinago mga kababayan. Itinakas. Akala ko ba maraming pira itong hindot na ito, tapos pala ganito pala yung modus nito. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito kasi, kilala ko itong taong sinasabi niyo, yung na-post mo kanina. Kilala ko yan. Si Epipanio Labrador.
Sige, si Obro. Sige, ikaw na yung maglatag. Sige. Pag yung malapit na sa election, ngayon lang bago, lumabas siya through Epifanio Labrador. Okay. Paglabas niya through Epifanio Labrador, yung pinakita mo kanina, doon sabi niya na si Tibix daw may gunman, tapos pinalabas ng kulungan, bubong tanasan, ganito. Nabanggit niya ang pangalan ko doon sa kay Epifanio Labrador. So, doon, medyo, kasi, ano lang yan, parang hindi ka paniwalaan yung, kilala mo naman anong credibilidad ni Epifanio Labrador. Pang-comics lang yung pagka-vloggers niya. Kumaga, comedy lang yun. Hindi naman, parang wala pa. So, kumaga sa akin, ang maniwala dito, comics din. So, yun. Ayan ha. Narinig ninyo, mga auto-utong subscriber ni Epifanio Labrador. Nagpa-auto kayo? Na pang-comics lang pala yan? Itong si Epifanio Labrador. Parang wala lang sa akin. So, ginawa ko ang aksyon. Gumawa din ako ng aksyon. Kaya doon nahuli ko si Epifanio Labrador na magpabayad pala. Ano sir? Paano mo po nahuli na bayaran si Labrador? Ano sir, tumawag ako sa sa messenger niya. At saka nakiusap. Kumbaga nakiusap ako sa kanya na bakit niya sinali ang pangalan ko doon. Saka binanggit niya pa yung pangalan ng mayor doon na ito daw kung hindi daw namin siya kausapin within hanggang 12 noon, ipapalabas na daw niya ang kanyang nabuong video. Naku po. So sabi ko, bakit naman madamay yung mayor sa hinubaan na mabait ang tao na yun? Kasi sabi niya ganito daw. So sabi ko sa kanya, brother, kasi akala ko Muslim siya eh. So una, nag-greet pa ako ng assalamualaikum sa kanya. Sabi ko, assalamualaikum brother. Yung sagot niya, thumbs up. So may suna kasi kami mga Muslim sa Islam. No? May suna kasi kami na sinusunod namin sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung mag-salam yung tao, yung mag-greet ka ng assalamualaikum, ibalik mo sa kanya yung alaikum salam, kumbaga peace be with you. Yun ang greetings namin. So ang sagot niya sa akin is thumbs up lang. So doon ko nakita hindi to Muslim, ang si Epifanio Labrador. Kasi sa mga vlogs niya palagi niya ginagamit Muslim daw siya. Yun ang ginagamit niya. So hanggang sumakay lang. May kasama akong government law enforcement din sa gilid ko. Sabi niya, sige, hulihin natin to para ma-entrap natin. So, yun ang advice ng kaibigan ko na Colonel. Sabi niya, kausapin mo para mahuli natin to. Pwede natin to mapa-entrap sa cybercrime. Okay. So, extortion yung sir, ang lumabas. Extortion, yes, tama. Gusto siyang humingi ng 20,000. Kaya ibibili daw niya ng kamera. So, lahat, isa. Tapos sabi niya doon, kaya niyang baliktarin ang issue. Basta yun ang pinagsunduan namin. Para rin ipapakita doon niya sa mga kasamahan niya doon sa vlogs niya na mabait pa naman, mabait daw kami, ganito, nakitulong sa grupo nila. Pero sa totoo sir, wala akong intention na magbayad sa kanya. Wala akong intention na magpadala ng pera sa kanya. Pilit ko pa rin nakipag-usap sa kanya. Hanggang binigyan niya ako ng Gcash. Nakapangalan kay Bernardi Dumdum. Ano yung pangalan? Bernardi Dumdum. Bernardi. Sige, wait lang. Bernardi Dumdum. Okay. Bernardi Dumdum. Ganda naman pala ng pangalan. Dumdum. Ay, Dumdum. Bernardi Dumdum. B-O-M? Yes, sir. B-O-M? Bernardi Dumdum. Yes sir, D-O-M. Dumdum. Tapos Bernabe or Bernabe? Bernardi. Ipa-flash ko sa Yun ang pangalan sa Gcash sir. Ayun ang pangalan sa Gcash.
So, malamang ganito yung ano niya. Malamang ganito, ito yung real name niya. Si Epipanio Labrador. Yes sir, kung yan ang real name niya sir, yung location niya, nakuha ko through, sa background investigation ako sa kanya. Yung location niya is Camarines Norte po. Nakuha ko kasi yung kasing address ni Bernardino Dong doon sa Camarines Norte. Teka lang ha. Ito pala talaga si Epipanio Labrador ay mahilig pala talaga magpadala ng GCash. Yan din yung ginawa niya mga kababayan. May patunay tayo dyan kasi nandyan si Ma'am Joyce. Makapagsabi talaga, isang subscriber natin, na matagal na natin subscriber na nasa Japan, na ito si Epipanio Labrador ay nagpadala din ng number ng GCash kay Ma'am Joyce dahil lang hingi nga ng abuloy. Tapos yung pangalan daw na nakalagay doon sa GCash number na pinadala niya kay Ma'am Joyce ay anak nitong si Epipanio Labrador. Ibig sabihin, itong si Epipanio Labrador ay gumagamit ng maraming number ng GCash. Ito naman ay Bernardi Dumdum ang ginamit nitong si Epipanio. Tapos nga mga kababayan, ito yung talagang kalakaran ni Epipanio Labrador. Maninira nga siya, sisirain niya yung isang tao, isang samahan para kung halimbawa matakot sa kanya. Dahil nga, sasabihin niya, ilalabas ko yung mga baho ninyo, ilalabas ko yung mga sikreto ninyo, katulad ng ganito, katulad ng ganyan. Bigyan niyo ako ng ganitong halaga. Gustong gawin ni Epipanio Labrador sa Iglesia ni Cristo yan. Yan talaga yung kanyang target. Kaya nga mga kababayan, sa ngayon, hindi na gumagawa ng kwentong katang-isip na mga kasinungalingan itong si Epipanio Labrador laban sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga, wala siyang napapala. Hindi niya nakuha yung kanyang gusto. Hindi niya nakuha na takutin yung Iglesia ni Cristo. Dahil nga, alam naman na Iglesia ni Cristo na wala talaga silang ginagawang masama. Bakit sila matatakot? Bakit sila magbibigay kay Epipanio Labrador? Yan talaga ang habol nitong si Epipanio Labrador. Isip-isip nitong si Epipanio Labrador, aba, kikita ako ng milyon nito. Dahil malaking relihiyon ito. Kung noon 20 mil lang yung kikitain ko sa mga paninira ko sa ibang mga politiko, ito kikita ko ng malaki nito. Kaso nga lang, malas ka, Epipanio Labrador. Ikaw yung nakarma ngayon. Ikaw yung may mga kinakarap na kaso. Ganito karumi gumawa o maglaro itong si Epipanio Labrador. Kaya dapat sa mga subscriber nitong si Epipanio Labrador, lisanin nyo na yan. Lumipat na kayo sa akin. Dito kayo lumipat sa akin. Dito, hindi tayo nangihingi kahit na piso, kahit na 5 duling, hindi tayo nangihingi dito. Nagsasabi tayo dito ng katotohanan. Ano nga na mga kababayan, ipagpatuloy natin ito. Okay. Sir. Sige, balikan natin sir. Sige, go ahead. Ibig sabihin, in short, pira-pira lang yung kay Epipanio Labrador. Okay. Extortion. Kasi yun sirain yung tao para sa kanya, makipagnegosyo sa kanya. Sige, balikan natin tong witness niyang pinalabas. Ito si Wendy Hobro. So, lumabas doon si Wendy Hobro. So, nagulat ako, bakit nabanggit yung pangalan ko, ganun-ganun. So, sabi ko, bakit naman ako nasali dito? Agad-agad, tinawagan ko ang nanay niya, ni Wendy Hobro. Sabi ko kay Nanay Lima, kasi si Nanay Lima is parang nanay ko rin at saka mabait na tao yan, kilala yan sa Pasay Negros Oriental. At saka respeto din to ng mga tao si Nanay Lima kasi galing sa pamilya nila, mga mabait to sila Nanay Lima. Okay. Saka mga unlock to mga pamilya unlock, mga mabait yan doon sa Pasay. So ang nangyari sir, ito si Hobro, ang sabi ni Nanay Lima, siya sa dialect namin sa Cebuano sir, Bubong, ganito ang sabi niya, Bubong, pinakabata, waay na namon gina tagad kay traidor gina katama. So ibig sabihin sir, yung si Wendy Hobro daw ang anak niya
hindi na nila daw pinapansin yan sa Tinakwil na pala yan. pamilya nila kasi kaidot daw yun. Suwael. Naka-record yan sir, naka-screenshot ako sa lahat ng conversation namin ni Nanay Glima. Oh, okay. So, at saka kahit daw sila, pinagawan sila ng kakaiduran. Kasi ang kausap ko doon dalawa, si Nanay Glima at si Nanay Sitan, yung tiyahin at kapatid ng mama niya, si Nanay Sitan. Okay. So sila mismo, yung nanay niya mismo, parang inakilala na siyang black sheep sa pamilya. Parang hindi na siya hindi na siya katanggap-tanggap ng pamilya nila dahil sila mismo ay biktima sa kakaiduran ng anak nila. Nako po. Okay. Okay. So, at least may una na ako doon sa nanay niya. So, dito naman nakaunang investigasyon kung bakit niya ako at ano ang nangyari sa totoo sa kay Hubro. Kasi, bakit binaril siya? Ganito bakit binaril siya at bakit galing sa akin, hindi nakagad ang pangalan ko. So, pala sir, nagkandak ako ng investigation. Okay. Si Windy Hubro pala, nagtrabaho pala ito sa loitering outlet yung STL. STL. Pala sa STL. Under sa mga yung parang sa basta ito yung lang matandaan ko, parang sa kay congressman siguro yun iwan ko kung kay congressman o sa tao ni congressman naka-franchise yung STL. Kasi hindi ko lang alam sir kasi wala na akong pakialam. Sabi ko doon sa una kong nasalit na unang interview, wala na talaga akong alam dito. Basta ito lang, STL collector siya. Saka nakadispal ko siya ng malaking pera. Tinakbuhan niya yung STL. Nako. Under kay Kong Tevez yun. Oo, para sa pag-alam ko sir, may connection basta may connection sa pangalan ni Kong Tevez. Okay. Hindi ko sinasabi kanya yun, basta connected sa Kay pangalan Tevez yun, niya. kay Tevez yun. Sige, okay. Tinakbuhan nga malaking pera ang tinakbo niya sa koleksyon. Kasi ang koleksyon doon, ang STL doon, hanggang Bayawan, papuntang Basay. Malaki ang range ng STL doon. So, siguro malaki talaga ang pera. So, siguro, sa laki ng ninakaw niyang pera at saka nabaril siya, pag yung malapit na sa eleksyon, ngayon lang bago. Mga kababayan, narinig ninyo, tinakbo ni Epipanyo Labrador yung kita ng STL. talagang magnanakaw. Kung yung mga estudyante niya noon, tinakbo din, itinago din yung aninakawan din yung kanya mga mag-aaral kasi nga ito'y isang martial arts instructor mga kababayan. Gumaganong-ganon daw yung kamay niyan. Kaso nga lang, masyado naman daw abusado yung kay Bubong Tanasan. Kahit yung mga nakakulong, mga kasama, mga kaklase ni Epipanyo Labrador sa kulungan, binubugbog daw, mahilig daw talaga mambuli yan. Kaya pala sa kanyang mga ginagawang upload video, may katotohanan rin talaga dahil napakalakas mambuli nito. Ang lakas mang lait. Kung ano-ano yung mga panglalait na sinasabi niya. Mga pambubuli yung mga kababayan, katulad ni Congressman Marcolita, binubuli. Si kay Eduardo Manalo, si dating presidente Duterte, si tawag nito mga kababayan, si Vice President Sara, si Basti, at yung sino-sino na lang yung mga nilalait nito. Pambubuli yung mga kababayan. May katotohanan yung mga sinasabi nitong si Bubong Tanasan na malakas talaga, mahilig ito mambuli. Kaso nga lang mga kababayan, hindi umubra, hindi buminta yung kanyang mga ginagawa. Kung hindi sana niya tinira itong Iglesia ni Cristo, ulitin ko lang mga kababayan kung hindi sana niya ginawan ng kasinungalingan na mga kwento mga kababayan, nakatang-isip itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Nabubulo lang naman ako. Tuloy-tuloy pa sana yung kanyang pangungutkot sa kanyang mga subscriber, sa kanyang mga followers. Kahit na si Ma'am Joyce, nagsabi si Ma'am Joyce noon,
na nung nahingi ito ng GCash ng pera nga, nakapag-isip na si Ma'am Joyce na dapat i-unsub na niya. Kasi nga, kaming mga vloggers, mga kababayan, kung halimbawa, pira na yung pinag-uusapan, kung halimbawa, mayroon ng humihingi ng gano'n na pera, mag-unsub na kayo niyan. Dahil walang ibang habol yan kung hindi pira lang. Katulad nitong si Epipanyo Labrador. Talagang kalakaran pala talaga ng tao na yan. Mudos talaga ng tao na yan. Ulitin ko lang ha, kung ito'y may katotohanan, sana magkomento yung mga taga-Basay. Sana kung may yung mga may taga-Basay na nagko-komento diyan. Sana kung halimbawa talaga siya ay si Jimuel Hubro. Pakisabi na lang, komento na lang at sana mai-report natin talaga ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o pulis, mga kababayan, para ma-aresto na itong si Epipanyo Labrador, para matapos na yung kaniyang pangluloko, yung kaniyang panghuhot, yung kaniyang pangbabalahura, pambabastos, at yung ano-ano pa na paninira, mga kababayan. At yun ang hanggang dito na lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Bergie Verel de Dios ng Pulilan, Bulacan, at birthday ng kanyang anak bukas sa March 1 kay Christopher John Bilya. Happy birthday Christopher John Bilya, anak ni Ma'am Bergie Verel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat Ma'am Bergie, kahit na hindi naman tayo magkatugma ng opinion sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, pero nandyan pa rin kayo, patuloy pa rin kayong sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat ulit Ma'am Bergie Verel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Shout out ulit kay Christopher John Belya at advance happy birthday bukas ni Christopher John Belya. At shout out na rin sa mga pumuna, si Coco Sidion, at nakalimutan ko na naman yung isa, Ma'am Bergie, pasensya na. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan na pinadalhan ni Epipanyo Labrador ng GCash para manghingi ng pera. Kaso nga lang hindi loko itong si Ma'am Joyce, ina-unsub si Epipanyo Labrador dahil nga nanghingi, mga kababayan, ng pera at gamit yung GCash number ng anak ni Epipanyo Labrador. Pati anak niya ay dinadamay niya sa kalokohan. Shoutout na rin kay Melvin Mirasol Kolong, ikaw, ako sa iyo Labrador, subuyo, titi, manalo, viral pa ikaw. Yun ang mga kababayan, talagang napakadaming nagkokomento dahil nga sa galit nila kay Epipanyo Labrador. Marami talagang galit kay Epipanyo Labrador. Nako, Epipanyo, kung noon yung mga subscriber mong uto-uto ay pinupuri ka, ngayon ay nagsilayasan na siguro. Talagang nakakaramdam na sila ng niluloko lang sila nitong si Epipanyo Labrador. Shout out na rin kay Joel Gonzales Tama ka, brother. Salamat sa pagtanggol sa INC. Maraming salamat din sa iyo, Joel Gonzales. Shoutout kay Francisco de Lista. Hindi pa nahuli, magbablog pa, fake news. Shoutout na rin kay Lilia Melgar. Hindi po lahat ng INC nagsampa. Hindi pa po lahat ng INC nagsampa ng kaso kay Epipanyo Orhobro. Shoutout na rin kay kay Daryl Puentevilla. Yes, siya po ay si Jimuel Anlap Hubro, taga Basay, Negros Oriental. Ayan ang sabi ni Daryl Puentevilla. Yun ang mga kababayan, Jimuel Anlap Hubro. At nag-search din tayo, yung sinabi ni tawag nito ni Bobong Tanasan na nanay ni Jimuel Hubro o Epipanyo Labrador. Tingnan natin, ilagay natin, pero talang i-blurred lang natin yung mukha, ipakita lang natin yung pangalan. Nakita ko sa Facebook, mga kababayan, totoo na may yung Glima Anlap Hubro. Mamaya ipakita ko sa inyo dyan sa bandang dulo. Shoutout na rin kay sino ba yon?
Oy, si Sammy Trabajador Cooper, ano, shout out, no, senior. Sammy Trabajador, Sammy Trabajada Cooper, senior ng Boracay, ano, shout out sa lahat ng taga Boracay. Maraming salamat, ano, Sammy Trabajada, senior, sa inyong panonood at sa mga lahat ng taga Boracay. Ulitin ko, huwag nyo sanang hayaan makapunta si Epifanio Labrador dyan sa Boracay, ano, mangangamoy tik-tik ang Boracay. Shoutout na rin kay Saldi Ramirez, yan lagi inaabangan ko sa iyo, idol. Update hanggang makulong sana. Tuloy-tuloy pa din ang balita kay Idol. Hihi, maraming salamat sa iyo. Saldi Ramirez, shoutout na rin kay Willie Hernandez, no? Hindi mo matatakasan ang parusa ng Panginoong Diyos. Yan ang pinakamahirap na parusa. Mas mabuti pa ang mamatay kisa makulong ng habang buhay. Ripis po pala yan. Totoo yan. Ripis talaga yan. Yan, shoutout na rin ha kay Lovely Cheeseboard. Lovely Cheeseboard. Nag-cheese ka. Maglaro tayo minsan. Cheeseboard. Shoutout na rin kay Lovely Cheeseboard, Boss Idol. More power. Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo, Lovely. Shoutout na rin kay Oni Benedicto. Wala kang kawala. Jimwell Hobro. Dami pala naghanap at galit sa iyo dahil dinamay mo sila sa at nakulong dahil sa iyo. Iyak ka, liter ka ngayon. Akala mo siguro mapirahan mo yung INC, ha? Oh, yan talaga ang plano nitong si Epifanio, talaga naman. Sakaling kita pa niyong talagang napakasama mong tao. Pindot ka. Shoutout na rin kay Ma'am Elisa Borbe. Shoutout kay Ma'am Elisa Borbe, ha? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Elisa Borbe. Shoutout kay Alma, kaya pala hindi madakip-dakip yang yan ang ama nilang ang magusga sa kanya. Ang ama na lang ang magusga sa kanya. Maraming salamat, ha. Shoutout na rin kay Edwin Mintar. Good job, brother. Maraming salamat, ha, kay sino ba ito? Boy Boy RTV. Dami siyang pangalan. Sir, watching from local ng New Era, distrito ng San Carlos City, Negros Occidental. Maraming salamat, ha, sa inyo. Maraming salamat. At yun ang dito lang muna. Medyo mahaba na yung ating video. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.